check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check. Sound check! Zoning 21, super battle rap weekend tayo, Biyernes, Sabado para sa inyo at lalong-lalo para sa mga MCs ng liga, mga susunod na susuportahan nyo, mga abangan nyo. Para sa akin yung zoning, ito yung event na kung saan yung mga MC Gutom yung nangingibabaw eh. Ibig sabihin lahat ng mga battle dito sa talagang digdigan. Para siyang napakalaking salaan. isa siyang malaking hunting grounds. Kailangan bumalik sa zone, kumbaga. Kaya zoning siyang tinawag. Taiwan, taga Bicol, Taguig lang, taga Quezon City, G1 Eastern Samar, Las Piñas City represent. Manonood ako ng live dahil naabangan ko yung surprise battle. Supportan ko yung mga Bicol boys. Siyempre, iba pa rin pag live eh. Sa YouTube, siyempre may mga eksenang di nakukuha na ng camera. Diba? Alam ko, tapos na sila mag-setup sa baba, tapos yung mga MCs, naka-komportable na sila nagpapahinga. Kakarating ko lang, so mga music muna. Napaka-solid. Marami ng mga taong nag-aantay sa labas. May mga dumayo pa. Mga nanonood ngayon, talagang mga day ones din to eh. Talagang mga solid din talaga. Yung mga sumusuporta, mapa big event or small event eh. Expectation ko, maganda to, solid na laban to. Bakbakan, lalo na yung mga bago, marami ipapakita rito. Wasakan mamaya, sobrang wild. Alam ko mas higit ngayon, siyempre day 2, iba yung mga lineup ngayon, solid. secret battle kung sino yung aabangan. Sana makita namin si GL from Waray-Waray. Zoning 21, ina-expect ko na talaga na maraming pagpukan ng mangyayari, maraming MCing gigil. Dito talaga lumilitaw yung mga gutom nila. Napakaraming malalakas na naka-line up. Mga digdigan yung mga laban nito. Expect unexpected pa rin. Siyempre, gawa nga ng merong secret battle. Siyempre, dapat hindi nila tulugan yung mga matchup mula sa baba hanggang sa pataas. Inaasahan ko lahat ng MCs na enjoy nila yung sarili nila at syempre focus pa rin. Ipakita natin kung ano yung gold standard para sa mga ganitong klaseng venue, ganitong klaseng lineup. Hindi lahat pang big stage, hindi lahat pang big venue. Pero ganun pa man, sa ganito may hiwaga pa rin sa pinakamalaking rap battle league sa buong mundo. Flip top game! 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 Yo, magandang gabi sa inyo lahat. Welcome sa Zoning 21. Simulan na natin to, flip top. Bagsik versus Cygnus, ang pagbabalik ni Bagsik. Napaka solidong rhymer. Maganda yung mga naiisip niya minsan na kakaibang personalan. Pero nandyan yung yung apoy at gigil at gutom ng isang matinding battle MC, no. Ang kalaban naman niya si Cygnus. Napaka-technical na MC naman talaga yan ni Cygnus. Ewan ko, siguro nadala ng 2x2. Sumasandal siya ngayon sa comedy at kung ano pa. Pero sa technikalan lang, isa to sa mas technical talaga na MCs na up-and-comers, no. Kaya kung matalo ni Bagsik to, syempre hindi basta-basta nakalaban nga rin si Cygnus. Well-deserved. Kung manalo si Cygnus dito, well-deserved din dahil mas sa isang banda medyo mas veterano si Bagsik sa kanya, no. Kaya sana magpugutan kayo at tingin ko napakabagay ng matchup na to para sa kanilang pareho. Atoms versus Class G. Ganon din kay Atoms, no. Mas technical na MC. Kailangan talaga bagayan ng gigil, ng enerhiya, ng competitive spirit. Napakabagay pa naman sa kalaban niya si Class G na isa rin lagi sa pinakagigil na mag-battle. Class G minsan siguro nagiging lang siya, kaso lang talaga siya ng maling strategy. Pero syempre nandyan yung skill set, nandyan yung rap ability, nandyan yung vocal quality. Gigil at gutom, ayusin na lang yung overall package para makakuha tayo ng matinding bakbakan mula sa kanilang pareho, no? Aubrey versus Charisma.
strength clash, no? Medyo similar yung strengths nila, no? Yung rap ability, nandyan yung kumpiyansa bilang rapper, delivery. Aubrey medyo mas nagkaroon ng experience sa nakaraang laban niya. Charisma naman, tingin ko, gugustuhin niya rin talagang na ipakita pa rin yung yung agwat niya sa mas batang MC. Tingin ko pwede na lang enjoy tong battle na to, and at the same time, mapakita pa rin, ma-exemplify pa rin nila yung strengths nilang pareho. Tapos na yung tatlong unang laban. Grabe, solid. Lahat ng laban na yun, solid. Maya-maya siguro sa practice, tapos larga na kasi pang-apat na panel ako ngayong gabi. Papaluoy lang ako, hindi ako makikita-kita ng mga iba't ibang tao para magulat na lang sila sa gagawin ko mamaya. Pamoso versus Blazer. Ito naman ang tingin ko dito sa matchup na to. Parehong mas mature na writing styles. Lalo si Blazer, mas seryoso. Pamoso siguro mas kayang magpatawa ng onte. Blazer naman, medyo mas kayang tumutok o makasugat naman yung niya, yung teknikalan niya. Parehong solidong rhymers. Pareho rin pwede mag-improve pa ng delivery para parehong pwede rin magpakita pa ng onting apoy pa pagdating sa battle. Pwedeng sleeper battle of the event rin to. Pamoso versus Blazer. Casper versus Sensei. Sensei, mahaba yung rhyme scheme. Casper, napaka well-rounded, napaka-linis. Onting tumbling na lang para makapagpakita siya ng standout strength or skill sa skill set niya. Underrated rhyming ability. Na tingin ko magiging napakabagay dito sa kalaban niya na si Sensei. Refined ng rhyming ability nito ni Sensei. Strategizing, quick, effective 1-2 punchlines na matinding tugmaan. Tingin ko magandang testing to para sa kanilang pareho. Na si Casper galing may experience na siya sa big stage, sa 2x2. Tapos si Sensei, breakthrough yung performance niya nung nakaraang zoning. Tingin ko entertaining battle rap tong Casper versus Sensei. Joss versus Dave Denver. Pareho silang one breakout performance away from a big stage battle. Parehong napakasolidong MCs. Parehong gutom, parehong gigil, parehong andyan na yung killer instinct nila. Yun lang, talagang one breakout performance away. Ito yung mga pwede mag-shutdown ng venue type of battle. Administrasyon! Yun, kakatapos lang ng battle ko. Pahinga na. Grabe to. Ngayon pa lang, solid na. Lalo na siguro pagtapos, alam na. Plasma versus Plaridel. Style clash siya pero napakagandang style clash, no? Syempre yung deadpan humor at technical ability, pati syempre yung hindi na mawawalang stilong horrorcore ni Plaz, stilong brutal ni Plaz versus ever improving na bars at wordplay at pati na rin delivery ni Plaridel. Parehong underrated na MC laban ng alternative punchlining. Kung ang punchlining ni Plaz, yun nga, may halong brutal, may halong deadpan comedy. Yung punchlines naman ni Plaridel, may mga twist, may mga wordplay na hindi mo inaasahan. Posibleng sleeper battle of the event to. Isa ako sa buong kay Plaridel.
langis na ako Sa ating main event, si Lucas, alam nyo na, kayang-kaya niyang lumamon kahit big stage. Napaka-experienced, napaka-seasoned na battle MC, napaka-lupit na lyricista. Unico naman, kakaiba yung umasinta ng angle. The fact na nagpang-abot ulit sila ni Zen Luke, naka-batchmate niya. Yun nga, di maitatangging medyo may agwat pagdating sa success niya sa battle rap. Pero andun pa rin ulit agad si Unico. Tatapat sa kanya. At play to your strengths lang, boys. At bigyan nyo kami ng magandang laban. Comments. Oh, grabe! Mukha puti! Laurel. Kaya! Yan kasi! Alayang saktan mo! Huling laban na ng gabi. Shoutouts lahat ng mga kasama natin dito. Flip ang magingay para sa parating natin. Magingay tayo lahat para kay Deadpan. Magingay tayo lahat para kay Mia Solid. Unlimited ship! Lalaruan lang kita sa track, parang taon niya. Mimiya ka sa akin. Next time, kung gusto mong yung event ay mas lalo palakasin, ilaban mo sa kailan tumapat sa akin. Harap mo ako sa salamin. Ang panalo doon, tayo lahat. Flip ang magingay, ulit beses para Solid 20, Solid 21. Maraming salamat ulit, lalo sa mga first timers, sa lahat ng mga nandun ng sobrang aga, sa lahat ng mga nag-enjoy. Sana makasama pa rin namin kayo dito sa mga susunod na hakbang. Mensahe ko sa Liga, maraming salamat. Palagi sa pagkakataon. Bigyan ako ng virtual platform para pakita yung mga gusto ko sabihin. Bigyan pa rin ng daan, ng way, yung mga katulad namin na may pakita yung talent namin. Thank you palagi po sa pagbibigay ng pagkakataon sa isang tulad ko. At maraming salamat din sa pag-alaga ng kultura. Boss, Yosim ang binigay ko sa'yo. Mensahe sa lahat ng mga fans. Supportahan niyo yung Liga sa mismong YouTube. Doon niyo panoorin yung mga videos. Huwag niyo supportahan yung mga pirata dyan. Yun. Doon kayo ng live. Sa mga makakanood naman nito na yung event na to ng online, siguro maging sapat na to na dahilan para sa susunod na zoning ay pumunta kayo. Napakalupit. May experience nyo yung hindi nyo na-experience. Ibang experience to. At sa fans man ng Liga o may mga sumusuporta man sa akin, tuloy-tuloy lang sa pagsuporta dahil yung mga maliliit pinasuporta sa simpleng pag-share, sa simpleng pag-react ng mga pinupost sa social media is malaking tulong na yun. Kaya yung dahilan, dagdag gasolina kung at hindi pa rin ako. Sana huwag kayong magsawa at sana umattend din kayo. Try nyo umattend ng zoning.